Naimbag nga daw tayo amin. Kamusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. San man panig kayong mundo naroroon. For today's video po ay tulad nga po ng nakikita ninyo ay eto po at nagtatanggal kami ng mga bato dito po sa bakanting lote dito sa tabi ng tinitirhan nila nanay. So ayan, unti-unti po nating nililinis. At ngayong araw po ay wala pong pasok ang aking kapatid, kaya siya po yung nakapula. Kaya po siya umuwi dito at sinamahan niya po ako sa paglilinis at pagtatanggal po ng mga malalaking bato. At yun naman pong nakaitim na naghahakot dyan ng kahoy ay yung aking pamangkin po. Wala rin po silang pasok. At ito po yung araw na tinulungan po nila ako sa paglilinis dito. Maya po ay lalabas din po dyan yung aking dalawang hipag na nagpapatulog lang po ng baby yung isa dyan sa pagkakataon na yan. At pagkatulog po ng baby niya ay lumabas din po yan siya dyan. So ayan, yan na yan po yung pamangkin kong makulit at sinasayawan na naman daw po niya kayo. Pagpasensya nyo na po kung medyo pinas forward ko po tong ating video kasi sobrang haba naman po kasi naiinip yung iba pagka pare-parehas lang yung video tapos sobrang haba. So pinapas forward ko na lang po minsan. So ayan, kung makikita nyo po ay tinatanggal po namin yung malalaking bato kasi pangit naman po kung sobrang lalaki ng bato nung ating pagtatayuan nung mga haligi. Unti-unti na po namin at kami-kami na lang din po yung gagawa. Marunong naman po yung mga kapatid ko dahil yung kuya kong panganay ay talagang nangungontrata po ng mga bahay-bahay din. At yung kapatid ko naman pong si Rafa ay naturuan na rin po ng kuya ko at marunong na siya. Kaya unti-unti na lang po namin. Kasi hindi naman po namin mapabigla ang magpagawa ng maliit na kubo kasi wala rin naman po tayong budget. Kaya kami-kami na lang din po at tutulungan na lang daw po kami ng aking mga kapatid. At kung sakali man po na makapagpatayo na tayo ng kahit maliit na kubo ay kukunin na po siguro natin yung mga gamit natin sa Manila kasi hindi pa po namin makuha ngayon sa pagkakataon na to kasi wala pa naman pong lalagyan. Sobrang sikip naman po ng bahay ng mga kapatid ko rito. Kaya ang sabi ko, pagka may awa po ang ama at makapagpatayo po tayo ng kahit maliit na kubo ay tsaka po natin kunin. Huwag po kayong mag-alala dahil yung rent po namin doon ay meron pa naman po yung advance at deposit. Yun po yung aming ginagamit na sa ngayon. So yun, akin na pong tinatanggal yung malalaking bato at kanina si ate po ang nakatoka dyan at siya po yung gumagawa. Syempre hinalinhinan ko po at nakakapagod din po yung ganyan gawain. Lalo pag ganitong malalaking bato ang tinatanggal. Mabigat at masakit din po sa kamay. Kaya nagpalit po kami. Ako kanina yung nagbubuhat at siya ang naggaganito. Ngayon, ako naman po yung nagtatanggal, siya naman po yung nagbubuhat. Ganun lamang po. Kahit mga simpleng mga gawain, kung kayang tulong-tulungan ninyo, ay nagtutulong-tulungan na lang po kami. So, ganyan po kaming magkakapatid. Sana walang magbabago sa amin. At sana patuloy kami ng ganitong mga gawain. Tulungan at pagmamahalan habang kami nabubuhay. So ayun, masaya ang aking nanay dyan. Hindi nyo lang nakikita pero kasama po namin dyan sa may likod ng mangga. Nandun po si nanay. Pero hindi na po namin pinagawa para hindi na po siya hingalin. Ayan po pala yung aking hipag nakadilaw at yan po si Ate Nancy. Siya po ay tumulong na rin magbuhat diyan. At maliksi po kasi yan at yun, tignan nyo, siya, napakabilis po niya magbuhat. So, ayan po ang aking pamangkin at kayo daw po ay sasayawan at para maaliw daw po kayo. Swerte lang din po kami kasi kahit yung mga nakapangasawa po ng aking mga kapatid ay naging na rin po or tumutulong din sila sa amin kasi pag ganitong may mga gawain lalong-lalo na yan si Ate Nancy na yan, siya raw po yung isa sa malaki ang hirap nung naglipat sila nanay dito kasi ang aking kuya ay hindi siya pwedeng magbuhat ng mabibigat. So siya yung talagang kasama nila ate nung sila ay naglipat dito. Ako po kasi ay nung pagkakataon na yon ay nandoon pa po sa Manila at talagang yun po yung pagkakataon na may trabaho pa po ang inyong lingkod kaya hindi po ako nakauwi para makatulong nung pagkakataon na yon. Pero kahit hindi po ako nakakatulong nung mga nakakaraan ay tignan nyo po kung ano yung aming tulungan dito. Kaya yan, niloloko po namin sa Ate Nancy dyan at
sinasabi namin na para lang siyang naglalaro. Pero syempre, alam naman po namin na mabigat din ang mga bato, kaya nga po nagtutulungan kami at syempre may kasama pa ring biruan para hindi po namin maramdaman ang mga pagod. So ayan, nagbibiruan po kami ni ate dyan at kinagat pa nga po ako ng langgam. So pagpasensyahan nyo na po ako at nakashort po ako dyan sa pagkakataon na yan kasi sobrang init po talaga nung oras na yan. I-greenup na po namin yung pagkakataon na yan at sabi nga ni ate ko ay pauwi din siya nung hapon at may pasok na naman kinabukasan sa work. So ayan, kahit mainit po dyan, nag-short na lang po kami at mga t-shirt para naman po mas maaliwalas yung aming paggalaw. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang binti ng inyong lingkod na napakalaki at syempre maitim. At yun na nga po, yung pagkakataon na yan ay kami binibiro ng aking pamangkin at pati ang kanyang mama. Yan, nagtitrend-trend daw po siya, kinukulit niya kami at hinahayaan lang din naman po namin kasi wala po kasi siyang kalarong bata dito. Kaya minsan ay nilalaro namin kasi iba pa rin yung ang bata ay naglalaro ng ganyan. At yun na nga po, may mga langgam po kasi dyan kaya ako'y nagtatanggal ng mga kumakagat na langgam. So ayan. At pagpasensyahan nyo na po pala sa pagkakataon po na yan ay tinanggal ko yung audio namin kasi may nagpapatugtog po sa kabilang bahay ay napakalakas po ng tugtog. Kaya tinanggal ko na lang po kaysa naman po mabiolate po tayo. At sa pagkakataon po na yan, kung may hinahanap nyo po ang inyong Kuya Lito ay nandoon po nakaupo at mamaya po ay makikita nyo kung ano yung kanyang ginagawa. So ayan, patuloy pa rin po kami sa aming mga ginagawa at samahan nyo po kami sa simpleng vlogs na to at simpleng gawain namin dito sa probinsya. At kung may nagtatanong nga po bakit napakalalaking bato ang mga nandito ay malapit po kasi or tabing ilog kaya malalaki po yung bato kaya atin pong tinatanggal at nililinisan tong ating pagpapatayuan ng maliit na kubo. At kung baka may nagsasabi po sa inyo bakit kaming mga babae ang naglilinis at nagtatanggal ng mga bato dito, yung mga kapatid ko po kasing mga lalaki ay may mga trabaho po sa pagkakataon na yan. At syempre, hindi naman po pwede na itigil nila ng ilang araw yung kanilang trabaho kasi wala rin po silang pagkukuhanan ng syempre may mga pamilya naman rin po sila. Ang sabi ko na lang ay kung sinong nandito na pwedeng makatulong sa akin habang naglilinis ay kami-kami na lamang po kahit puro kami mga babae. At ituturo na lang po ng aking kuya yung aming paghuhukayan. Kami na rin po ang maghuhukay ng paglalagyan ng pundasyon or ng haligi ng aming magiging kubo. Para naman po kung sa ganon ay makagaan po kung sakaling bakant or absent po sila ay hindi na ganun katagal or ilang araw kasi syempre sayang din yung kanilang sasahurin sa mga pinapasukan nila. Ang usapan po namin ay tutulungan na lang po nila ako sa paglalagay ng haligi at syempre paglalagay ng bubong. So yun, ganun na lang po ang aming mga gawain at tulong-tulong na lang po kami dito. Pagka wala naman po silang pasok ay sinasamahan nila ako sa pag-aabyad at pag-aasikaso dito. At ako naman po ang nagsabi na pasok sila sa trabaho nila kasi kung may pera nga lang sana ako at may budget ay syempre ako na sana ang magbibigay nung kahit pang ilang araw nila para lang mabuo na tong aming munting kubo. Pero syempre hinay-hinay lang naman po tayo sa pagpapatayo ng kubo kami-kami na lang muna habang may trabaho po sila. At sa inyo na lamang po ako humihiling ng kaunting tulong at suporta sa pamamagitan ng pag-share ninyo ng aming mga video para naman po sa ganon ay magka-revenue po tayo ng kaunti at makapag asikaso po tayo ng ating gagawin na kubo. Yan, sa pagkakataon na yan ay ang nagbi-video ay si Kuya Lito na po dahil hindi ko na po maasikaso at nagbubuhat po kami dyan ng mga bato. At yan naman po ang aking kuya ay magtitinda na po ulit. Umuwi lang po siya at kumain ng tanghalian. Paalis na rin po siya sa pagkakataon na yan. Dahil hindi naman po siya pwedeng magbuhat ng mabibigat. Kaya po yung asawa niya yung laging tumutulong sa akin. At sa pagkakataon na yan ay nandyan na rin po pala yung aking hipag na si Nika
at tumutulong na rin sa pagwawalis at pagtatanggal ng mga damo kasi hindi pa po siya pwedeng magbuhat ng mabibigat. Kasi nga po ay babago pa lamang po siyang nanganganak, iilang buwan pa lamang po, kaya hindi pa naman po namin siya pinapabuhat ng mabibigat kasi mahirap na po kung mabinat po siya. At yun na nga po, hindi po namin namamalayan ay paubos na po yung malalaking bato dyan sa may taas na yan at malilinis na rin po namin. So yan, pagka may kasama po kasing konting kwentuhan ay hindi niya po ninyo mamamalayan yung inyong mga ginagawa. So yan, malapit na po kaming matapos yan at yung mga nandyan po na mga kahoy-kahoy ay panggatong na lamang po yan at maitabi na lang po muna mamaya-maya. So ayan, nagtatanggal na rin po ng mga dama-duma yung aking hipag at nagwawalis na rin po siya. At maya-maya po ay susunugin namin ang mga kalat na yan para hindi na po siya magkalat pa at hindi na po siya liparin ng hangin. At yun na nga po, habang tinatapos po namin ang aming ginagawa ay nagising po ang aking pamangkin. Kaya eto, si Kuya Lito muna ang kumarga. So yun na nga po, bago matapos po ang video na to ay gusto ko lamang pong magpasalamat muli sa inyong lahat sa inyong suporta at laging pagmamahal sa amin ni Kuya Lito. At syempre maraming salamat po sa laging nandiyan at laging mga nag-share. Maraming salamat po sa inyo at sa mga taong laging handang mag-antay ng mga vlogs namin at syempre sa mga taong willing na panoorin ang aming mga video kahit mga simple lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po pagpatuloy pa po ninyo ang panonood sa amin at pag-share syempre sa mga nagko-comment ay maraming salamat din po. Pa-share naman po ang ating mga video at sana pagdating ng araw ay makasukli po kami ng utang na loob sa inyo dahil napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat. Yun, maraming salamat po. See you next vlog. Bye! Ingat po kayo lagi. God bless us all!